Hi, welcome back again to our channel, and for today's video, we're going to share with you our journey na lumipat dito sa Canada from UAE. So, the first question is, anong nakapag-decide or anong nakapag-udyok sa amin bakit kami lumipat from UAE to Canada? So, first, i-share ko po sa inyo, ano yung experiences, ano yung history namin sa UAE. So, ako yung una po. So, I live in UAE for 5 years. After we got married, ako po ay lumipat from from Philippines to UAE kasi po yung asawa ko ay nag-work siya sa UAE. And that year, 2017 po kami kinasal. At the same time, after 2 months sa kasal namin, ako po ay nabuntis. So, then, nagkaanak. The same year. Same year. So, yung time na yun, since maganda naman yung trabaho ng asawa ko, nakakapag-sustain naman po sa mga needs po namin, sa baby ko, sa akin, sa family po namin. So, nagstay kami doon for 5 years. And then, the pandemic comes. The year 2020. So, si Mr. po ang mag-i-explain po sa inyo ano po yung experiences po namin. Tsaka paano tayo nakapag-decide. Yes. Gaya ng sinasabi ni Mrs., 12 years ako doon sa UAE. Dumating ako doon back in 2011. Nagtrabaho ako doon sa isang construction industry. Medyo malaking construction industry siya. Tsaka gaya nga sinasabi namin na okay naman yung paninirahan namin doon. Yung kinikita namin enough naman to sustain our family. Kahit lumalaki na yung bata namin that time during the pandemic 2020, he was 3 years old. Okay pa naman. But when that pandemic comes, alam naman natin, daming naapektuhan noon. Hindi lang UAE. Hindi lang UAE. Daming kumpanya nagko-close. Tsaka isa yung construction industry na masyadong affected talaga. Bumagsak yung company namin. Pabagsak ng pabagsak. Hindi naman siya totally talaga bumagsak dahil hanggang ngayon nandun pa. Existing pa rin yung company namin. Pero wala na kaming sahod. So, 6 months, 7 months, 8 months, walang sahod. So, wala na kaming kinakain that time. So, yun, nangyari yun. Napag-isipan ko, ano kaya ang magiging future namin dito sa UAE as a family. Alam naman natin, hindi tayo maging permanente doon. Saka, pag wala kang trabaho, yun, tinitingnan ko, mawalan ako ng trabaho. Or kahit hindi ako mawalan ng trabaho, wala kaming sahod, anong gagawin namin dito? So, isa sa naisipan ko is umuwi ng Pinas. Magnegosyo dahil parang ayaw ko na din magtrabaho sa Pinas talaga dahil makapag yung mga OFW na matagal na pag-uwi ka ng Pinas tapos babalik ka ng trabaho doon, parang manibago ka, parang ayaw mo magtrabaho sa Pinas. So inisip ko magsimula na lang kaya ng business, pero alam natin na hindi madali magsimula doon. Pilipinas is wala tayo alam kung ano yung Pilipinas. Mahal yung mga bilihin nila doon. Mahal bilihin, saka challenging mag-start ng business doon. Hindi mo alam yung magiging, masyadong risky. So, iniisip ko, okay, anong country na makapagbigay natin ng permanente aside sa Pilipinas? Anong Filipino best, parang diba? Best sa mga anak namin. Kasi iniisip namin, hindi lang kami dalawa. Kasi may mga dalawang anak na kami. Actually, dalawa na yung anak namin. So, anong country kaya? America, Australia, Euro, Canada, Europe, or so, napili po namin ang Canada. Kasi yung Canada, ang pasok sa hinahanap po namin. Tsaka may mga kaklase din ako. Shoutout sa mga kaklase ko na napagtanungan ko kung ano yung buhay dito sa Canada. Lahat naman sila positive naman yung sinasabi. Wala pa namang negative na narinig ko that time habang nagtatanong ako. So, saka madali daw makapunta sa Canada. Mas madali kaysa yung ibang bansa, US, Australia, New Zealand. Mas madali daw yung Canada. So yun, kinonsider namin yung Canada. So yun yung kapag-decide kami, ba't kami pumunta, ba't kami lumipat, ba't namin iniwan yung UAE. Next question. Anong pathway ang kinuha po namin para makapunta dito sa Canada? So, si Mr. po ang mag-explain kasi siya po talaga ang gumawa ng lahat ng
documents, Sa application sa namin. application na So ganito, tatlong pathway yung pagpunta dito sa Canada. Yung pwede mo ma-applyan, pwede ka makapunta sa Canada. Unang-una is as a worker. Maghanap ka ng agency or kung may mga direct contact ka dito sa mga Canadian employer or mga kakilala mo na ma-refer ka, bigyan ka nila ng offer, job offer, tapos i-apply yung working visa mo. May tinatawag sila dito na parang LMIA, yung sponsorship program ng company para makapag-hire ng mga foreigners, mga outside Canadian na mga applicants. So isa yun, as a worker, isang pathway yun. Pangalawang pathway is migrant. Migrant, daming program si Canada. Foreign skilled worker program. May mga iba yung mga entrepreneurship program, yung mga businessman, yung mga gusto mo mag-business dito, isang pathway yon para makapagpunta dito. Madami. Pangatlo, a student pathway program. Mag-aral ka ng isang program dito sa Canada as international student. 1 year or 2 years na 1 year, 2 years program. Bigyan ka ng study permit para makapunta ka at makapag-aral sa Canada. Isang pathway yon. Unang-una kong kinonsider as ako, as foreign skilled worker ako, belong ako sa foreign skilled worker. May magandang experience ako, may magandang professional degree ako back in Philippines saka sa UA, sa experiences ko. Yung isang points lang talaga na medyo mahirap sa akin is yung edad ko. Dahil yung isang pathway, yung express entry as a migrant, age factor malaking bagay, malaking points yun. So medyo maedad na tayo. Nasa 20s. Hindi pala, 30. Magpo-40s. Almost 40 na tayo. Almost so 40s. mahirap na ako sa age na yun. So erase muna yung ganun. Na-erase yun, saka long process, saka mahirap. Baka maabutan pa ng 5 years makapunta ng Canada. So yung pinakamadali, ang pinakamadali sa tatlo is yung student pathway. Ang problema lang sa student pathway is mahal. Expensive. The most expensive pathway to come here in Canada. Pero the most easiest. But the most easiest way. To come here in Canada. So that's why we decided, choose. we choose student pathway. Tapos si Mrs. yung kino-convince ko pa si Mrs. Ayaw niya that time. And then ayaw ko din mag-aral din. Iniisip ko na papagod na ako mag-aral. Tapos gusto akong magtrabaho kaysa ako yung mag-aral. So, na-convince ko siya, pumayag naman. So in short po, ako po yung student po dito. Ako po yung international student. Kumbaga, yun yung tawag sa amin dito. So, saka yung kagandahan din ng student pathway, pwede mong madala yung family mo. Yes, family. Anak mo, yung asawa mo, or basta within your family. Kung ilang anak mo, pwede mo dalhin. As long as may proof of fund ka, pasok yung requirements nyo, pasok yung program na kukunin mo sa background mo, yun, pwede yun. So yun yung kagandahan ng student pathway. Pero mahal lang talaga siya. So, i-share ko po, anong background ko sa Pilipinas. Baka kasi mga international student. Ako po ay HRM graduate sa Pilipinas. At yung kinuha ko pong kurso dito ay culinary. So, yun yung parang connected siya sa dati kong pinag-aralan. So, ako naman is maganda naman yung educational system nila dito. So, kaya naman. At ako ay mag-graduate na this year. So, next question naman anong kinuha ba namin? Nag-agency po ba kami? DIY? Pinili po namin ang DIY. Nakakuha na kami nakapag-decide na kami na mag-student pathway. After 1 month, nag-decision kami. Decision kami, student pathway. Hanap tayo ng school. Yung kaklase ko nag-suggest ng isang school dito sa London, Ontario, Fanshawe College. Doon, nag-communicate ako sa school, nag-email, applying for, tinatawag nila yung LOA, yung letter of acceptance. Dahil yun yung kailangan, yun yung requirement to apply for a study permit. So, within a day or 2 days, nag-reply naman yung school, check ng background ng misis ko dahil siya yung mag-aral nga. Then, I think 2 days, 3 days. Kailangan mo lang i-ready yung mga documents. Mag-submit ka lang ng documents. May student portal naman yung school, yung website. Doon mag-upload ka lang ng mga documents. That's part of the application process. So, in 2 days, 3 days time, nabigyan naman siya ng LOA, yung letter of acceptance. So, after namin ma-receive yung LOA, letter of acceptance niya,
nag-gather na ako lahat ng mga documents, requirements, saka nag-research ako. Isang paraan na para mag-apply ka is through agency. Tinitingnan ko yung agency, nagtanong ako how much, magkano yung sisingil nila. Siningil naman nila ako ng malaki, 5,000 dirhams daw, which is around 75,000 sa Pinas yan. So iniisip ko, kung kaya naman pala i-DIY, dahil dami na akong tinitingnan ng mga videos, di ba, mga vloggers, mga Filipino vloggers, mga international student, they all do it in themselves. Kaya naman eh. Try lang naman. Try lang diba? naman. So, wala naman kasi ako, Canadian immigration websites, lahat, mga process, anong documents na gagawin, mga bloggers, step-by-step process. So yun, sabi ko, kaya to. Magagawa natin. At least masave natin yung 75,000 kaya nga, pangdagdag sa proof of fund. Dahil, yes. As we said earlier, di ba, student pathway is the most expensive. Kailangan mong i-prove na may pera ka pagpapaaral mo. Because international student tuition fees are very, very expensive. It's 3 times from the local tuition sa Canada. So kung $5,000 yung tuition sa Canada, sa program na yon magiging times 3 times 4, 15,000, 20,000. So we decided to do it our own and we apply. And we are here in Canada. After 25 days, we got the approval. We even didn't expect it because in the website, processing is like 1 month, 2 months, 3 months ang processing time ng isang student pathway. But we got it in 25 days. So we're happy, at the same time we're sad because kami lang po dalawa hindi namin dito. Nasama yung mga bata namin for applications dahil iniisipan namin yung magiging sitwasyon namin na magsisimula dito. Alam mo naman, back to zero kami dito. Baby pa kasi yung bunso namin. Si Mrs. mag-aaral. Sino magbabantay sa mga anak namin? Yung bunso po namin is 9 months pa po yung iniwan 9 months po. pa at that time. Kaya, either magkukuha kami ng or mag-daycare, which is very expensive here in Canada. Napakamahal ng daycare meron pa dito. talaga kami sa na. So yun, pero yung target namin dapat within a year, maximum 1 year, makukuha na namin yung mga bata. So in-apply na namin sila last October 2023, 5 months ago or more than 5 months ago. And we're still waiting for the approval. And we're still waiting the decision. Yun nga po yung namin, experience sa journey namin, and I hope na sa simula ng journey namin, marami pa kaming maitatopic. Para lang po sa mga sa mga taong nanonood. At least may makuha kayong idea sa naging experience namin pagpunta dito or ano. Almost 1 year na din kami ngayong April. So actually, meron na din kami mga experiences. So kung may mga magtatanong, or we will topic that one to our next video. Kung interested po kayo manood, and I hope na sa mga OFW or mga Pilipino na gustong pumunta dito sa Canada, mayroon kayong natutunan na idea, or baka meron na kayong na pumunta dito sa Canada, and I hope na meron kayong natutunan sa video po namin. Kahit konti lang. Kahit konti lang. At least meron, kahit maliit. So at least, diba? So yun nga po, I hope that you subscribe to our video, to our channel, and I hope to see you again in our next vlog. Bye-bye!